and bless the Word of God. Bago tayo mag-start, ayan, magandang hapon sa ating lahat, and let's all stand and pray and believe that the Holy Spirit will teach our hearts to do His Word. Amen? Yes, hallelujah, O God. We welcome you, Holy Spirit, upon this place. And mighty Father, we know that you are in our midst, O God. Hayaan mo na ang bawat puso namin ay maging handa na matamnan ang iyong salita, Panginoon, at ikaw ang tunay na maging taga-grow ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord, maraming salamat. We welcome you and we honor you and we bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, magandang hapon sa ating lahat, and praise God na andito. Talagang madami yung mga tatay natin. Amen? Kasi sa isang simbahan, mas madami ang nanay kaysa tatay. Pero praise God, ang mga tatay ay tinatayuan ang pagiging haligi ng tahanan. Amen? Amen. So, proceed na tayo sa ating title. Ang title natin for today is The Do's and Don'ts of God's Army of Blessers. Ayan. Kasi di ba we are army of God. Di ba? Blessers. Kaya ito yung mga dapat nating gawin at hindi dapat gawin. Kaya basahin natin sa ating text. Ayan, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15. So, lahat ng may bibig, basahin natin. Verse 6, remember this, a farmer who plants only a few seed will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Verse 8, and God will generously provide all you need, then you will always have everything you need, and plenty left over to share with others. As the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. Verse 10, for God is the one who provides seed for the farmers and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. So, hanggang verse 10 lang muna tayo. So, balikan natin kung anong sinasabi sa atin sa verse 6. So, anong sinasabi sa atin dito? Remember this. Oh, alalahanin daw natin. Ano yung alalahanin natin? Yung mga farmer daw na nagtatanim ng onting buto, ano yung ma-harvest niya? Madami ba? Onte lang din. Pero yung nagpa-plant generously, madami din ang ma-harvest nila. Ayan. Sino dito yung nagpa-plant ng few seeds? Uy, walang nagtaas ng kamay. Ayan, sa online. Sino sa inyo yung nagpa-plant ng few seeds? At sino naman ang nagpa-plant generously? Amen. So, gusto natin yun. Bakit? Kasi nandun yung great harvest. Di ba? Amen. So, sa next, sa 7, sabi dito, you must each decide in your heart how much to give. So, dapat daw, ikaw mismo yung magdi-decide, hindi yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw. Ang magdi-decide mismo, ikaw na gustong magtanim. Bakit? Kasi kung hindi, yung hindi kusa, di ba? Mabigat sa bulsa. Ano pa? Mabigat sa loob. So, hindi siya naging blessing sa'yo. Ang nangyayari, pabigat ang pagbigay mo. Sino nakakaintindi nun? Yung pag nagbibigay ka, parang ang bigat. Marami ba? Ang nakaka-relate na ang bigat maglabas. Bakit?
Kasi hindi ikaw nagsasabi na bibigay ka dun eh. Tinulak ka lang. Kaya intindihin natin, we are army of God's blesser. Kaya dapat nasa puso natin ang pagbibigay. Amen? Kasi sabi dito, for God loves a person who gives cheerfully. Amen? Ayan, sa verse 8, sabi dito, God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So, nakaka-bless dito kasi bakit? Ang sabi, si Lord ay i-provide lahat ng pangailangan mo. Pag God's army of blesser ka, provided na lahat ng pangailangan mo. Amen? At ang sabi dito, magkakaroon ka ng plenty left over to share with others. Kaya ka pinagpapala, kapatid, kasi alam ni Lord, hindi mo itatago yung pagpapala mo. Alam ni Lord, pag binigay niya sa'yo, anong gagawin? Ipapasa mo din sa iba. So example na lang kanina, kasi si Rebecca kanina, meron siyang hawak na candy. Ngayon, andito yung pinsan niya, nang hihingi. So ang ginawa ni Rebecca, binigay niya. Ngayon, alam niya saan galing yung candy. Kaya tumingin lang siya dun sa pinanggalingan ng candy. Yung pinanggalingan ng candy, alam na anong gusto ni Rebecca. Kaya inabutan ulit siya ng candy. May hawak na ulit si Rebecca. Tumingin ulit yung pinsan niya. Nanghingi ulit. Anong nangyari? Dahil si Rebecca ay woman of extra mile, binigay ulit. So nung nabigay niya na, puno na yung kamay nung tagatanggap, di ba? Hindi na siya makakahingi kasi puno na eh. So si Rebecca tumungin ulit doon sa source. Tapos inabutan ulit siya. Ngayon, hindi lang isa ang natanggap ni Rebecca, kundi dalawa. Amen? So, bakit ko ba ito kinikwento? Kasi, pag ikaw ay nagbigay, ang Diyos na source natin ay willing na willing din na bigyan ka ulit. Amen? Kaya dyan sa mga gustong magkaroon, ay nako, dapat intindihin mo to. Mag-release ka, kapatid. Amen? Amen. So sabi sa 9, as the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. Amen? Kaya naman blessed na blessed tayo dito kasi good example ang ating mga pastor. Di ba? Na pag nabanggit yung pangalan nila, maaalala mo na yes, pinagpala ako niyan. Pinagpapala sila ni Lord at ito ay nag-o-overflow sa mga tao na nasa paligid nila. Amen? Kaya dapat gayahin natin sila. Amen? Yan. So sa verse 10, for God is the one who provides seeds for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. So yun pala yung nangyayari. The Lord provide you and then i-increase niya yung desire mo to give to others. And as the desire increases, padadamihin niya pa yung meron ka para mas marami pa ang makakilala kay Lord. Amen? And sa verse 11, yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. So ang nagsasalita dito is si Paul. Sabi ni Paul, pag nagbigay ka at yung binigay mo sa amin, dadalhin namin dun sa mga nangailangan, papasalamatan nila si Lord. Tulad dito sa church, pag mayroon tayong mga gawain, yung pagbibigay, pag isa ka doon sa mga active na nagbibigay, kasama ka doon. At dahil kasama ka doon, kasama ka din sa gawain kung bakit ang mga tao na naabot ng ating mga
blessing ay nagpapasalamat sa Kanya. Amen? Amen. So next. So two things. Dalawa daw ang result. Una, the need of the believers in Jerusalem will be met. So yung mga pangailangan ng mga tao sa paligid mo ay mapoprovide. At pangalawa, they will joyfully express their thanks to God. Di ba pag nakatanggap ka, tapos alam mo na kailangan mo talaga yon? Di ba talagang super saya mo? Sino naka-experience nun? Yung walang-wala ka na, tapos may dumating, ay, parang walang naka-experience. Ay, si Kuya Arvin daw yun. Amen! Marami sa atin ang nakaranas nun. And praise God, He is always faithful. Amen? And sa verse 13, as a result of your ministry, they will give glory to God, for your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. Yung pagiging giver pala natin is because we are obedient to the Lord. Bakit ko nasasabing obedient to the Lord? Kasi minsan, si Holy Spirit, tinatapik ka. Anak, yung katabi mo, walang pamasahe. Bigyan mo. Kung obedient ka, labas agad. Pero kung ano ka, hesitant ka kasi yun na lang din yung natitira sa'yo, anong gagawin mo? Ay, ano yan? Demonyo yan. Diba? Pinapaano mo, mali, hindi yan kay Lord galing na instruction. Pero, we have to be a listener of the Holy Spirit. Kasi as we obey, God will honor our faith. So may example ako dun sa pag-obedience. Yung time na talagang sinabi ni Lord na ibigay ko yung sa savings ko. Tapos nung binigay ko yung savings ko dun sa tao, sabi niya, ay, timing na timing, may babayaran ako. Amen? So, yung pagiging obedient mo kay Lord, may thankfulness na mangyayari dun sa tao na nakatanggap nun. Nung matanggap niya, ano sasabihin niya? Praise God! Pinanalangin ko to kay Lord. At ikaw yung naging answer nun. Amen? Kaya kailangan, wag mong sirhan yung tenga mo kay Holy Spirit. Amen? Next, sa verse 14, and they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given to you. Thank God for this gift, too wonderful for words. Amen? So praise be the word of God. So punta tayo sa cycle. Ito yung cycle of giving. May buto, tapos, yung buto na yon ay tinanim mo, tutubo, didiligan mo syempre para mas lalo pang tumubo, hanggang magkaroon ng bunga. At yung bunga na yon ay magiging buto ulit para ikaw ay continue na magkakaroon ng harvest. So sa giving, dapat yung buto mo, hindi mo kinakain. At sabihin mo sa katabi mo, huwag mong kainin yung buto. Yeah. May kumakain ba dyan ng buto? Okay, wag mo kainin yung buto. Kasi yung buto, dapat maitanim para dumami. Amen? Kaya, sabi nga sa ating dose number 1, yan, dose number 1 natin, work hard, plant seed. If you are an army of God's blesser, kailangan maintindihan mo na dapat nagtatrabaho ka. Amen? Dapat nagtatanim ka. Hindi lang ito tanim na pagta-tithes and offering mo, kundi dapat tinatamnan mo ng salita ang bawat tao na nasa paligid mo. Amen?
So wag mo i-withheld kung anong binigay sa'yo ni Lord. At ito yung don'ts. Don't be lazy. Kasi yun yung nagiging excuses natin eh. Yung katabi mo, hindi mo kinakausap kasi tinatamad ka mag-share. So dumaan na yung biyahe. Sinasabi sa'yo ni Lord, sharean mo yung tao na yan. Anong ginawa mo? Tinulugan mo. Tapos, bumaba ka na sa jeep kasi nandun ka na sa lugar na pupuntahan mo. Pero if you are not lazy, na dyan yung prompting of the Holy Spirit, gagawin at gagawin mo yung pinapagawa ni Lord. Amen? So sabi nga sa atin sa Acts 20, verse 35, si Paul din sabi dito, and I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. Kasi si Paul, hindi lang siya nag-share ng word ni Lord. Nagtatrabaho siya. Gumagawa siya ng tent, di ba? You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Napaulit-ulit sinasabi ni Lola. It is better to give than to receive, sabi ni Lola. And it is true in the Word of God. Sino ba dito yung gustong ikaw yung tagatanggap? Oy, ayaw nila na tagatanggap. Praise God. Bakit? Kasi pag tagatanggap ka, ibig sabihin, lagi kang may kulang. Kasi tagatanggap ka eh. Ibig sabihin, hindi mo natatanim yung natanggap mo. Kinonsume mo na. Tapos wala na ulit. Diba? Parang 15 and 30 sahod mo lang yan. Na nung dumating, kinonsume mo na. Binayad sa utang. Pero tayo mga Kristiyano, hindi ganon yung buhay natin. Amen? Ang buhay natin, dumating man yung blessing mo ngayon, extra pa yon kasi meron ka pa. Amen? Amen. And sabi nga, sa Luke 6:38, sabi dito, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Amen? So talaga kung ano yung binibigay mo, yun din yung expect mo na matatanggap mo. Higit pa. Amen? So talagang give. Sabihin mo sa katabi mo, magbigay ka. Sa online, sabihin nyo, magbigay ka. I-type nyo dyan, magbigay ka. Amen? So sa point number 2, those give with a cheerful heart. Yan, di ba kanina sinabi na sa 2 Corinthians talagang we give with a cheerful heart. Hindi yung napipilitan ka. Kasi patay na buto yun. Pero, sabi dito, don't give reluctantly or in response to pressure. Kailangan talagang it is wholeheartedly that you are willing to give to the Lord o dun sa tao na sinasabi ni Lord na bigyan mo. Amen? So, may isang tao, dito sa next slide, ito yung isang worker of God. So, kung tayo, di ba, nagbibigay tayo ng 10% or yung iba 20%, itong tao na to gave 90% to God. Wow! Sinong gusto nun? 90% yung binibigay mo kay Lord. Ibig sabihin, yung 10% is more than enough to supply your needs. Sa tingin niyo, bakit nangyari to? Etong tao na to, si R.G. Litorno, is a 8th grade drop. So, hindi siya nakapag-aral ng 8th grade. Kasi dumating yung recession. So, hanggang grade 7 lang siya. And, nung 14 years old siya, ang ginawa niya ay nagtrabaho siya sa isang foundry. So,
factory worker, si Litorno. At ang ginawa niya, habang nagtatrabaho siya doon, inaaral niya yung mga basic. Kung ano ba, bakit gumagalaw to? Ano nangyayari sa mga gamit na to? Bakit napapadali yung trabaho? So, hindi lang siya napasok, labas, pasok. Hindi. Yung time na pwede niyang gamitin para aralin yung nasa paligid niya, ay ginagawa niya. And, nung World War II, na nagkaroon ng gera, di ba? Medyo na-discourage siya. Kaya nag-seek siya ng counsel sa pastor niya. Kasi usually, ang mga tao, pag nadi-discourage, iniisip, ay kay Lord na lang magpapastor na lang ako. Or magmi-missionary na lang ako. Kasi wala nang tumatanggap sa akin na trabaho. Kasi kay Lord, tinatanggap yung willing to serve the Lord. Pero sabi ng pastor, hindi. As much as the pastor needs, diba? As much as kailangan nila ng pastor, kailangan nila ng missionary, there are also businessmen na kailangan ng church. Kaya sabi ng pastor nila, be a worker for God. Be a businessman for God. At ginawa niya yon. At naisip niya na magbigay ng higit pa kaysa nire-require. Kasi nga, businessman siya ni Lord. Ibig sabihin, yung ginagawa niya, yung negosyo niya, ay si Lord ang may-ari. Kaya 10% lang yung kinukuha niya. And praise God, sabi nga dito sa keynote niya, I shovel out the money and God shovels it back. But God has a bigger shovel. Amen? Sinong naiintindihan yon? Na ikaw pinapalabas mo yung pera, binibigay mo sa iba, pero si Lord binabalik din sa'yo, pero mas malaki yung pala niya. Amen? And so, you have more to give. Amen? Amen. Yan, so ito yung challenge natin. Help someone today get what you don't have. Ano? Tutulungan ko yung katabi ko para makuha yung wala ako? Does it make sense? Na yung wala ka, tutulungan mo yung katabi mo para magkaroon. Sige nga. Bakit? Kasi ito yon. Sa next slide, kung gusto mo ng kaibigan, maging kaibigan ka. Kung gusto mo ng pera, magbigay ka ng pera. Yun yung gusto mong bunga, di ba? Eh bakit ka nag-i-expect ng ibang bunga kung yung buto mo, iba naman yung tinanim mo? If you want to be loved, gusto mong merong nagmamahal sa'yo, merong inaalagaan ka, inaaruga ka, first, give genuinely love and care to other people. Maging totoo kang nagmamahal at talagang you care for other people. And naturally, babalik at babalik yun sa'yo. Amen? Kaya kung anong kulang sa'yo ngayon, ibigay mo kapatid. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo na. Yung inaantay kong oo. Iba pala yun. Okay? Ibigay mo na. Kung ano yung gusto mong meron ka. Amen? So sabi nga sa Matthew 6, 1-4, ito naman yung verse tungkol dun sa pagbibigay. Now, don't do your good deeds publicly to be admired by others. So, as army of God, as blessers, di ba? Ito yung minsan nagiging foothold. Diyan na stumble ang mga giver. Kasi minsan, pag nagbibigay ka, ikaw yung naitataas, hindi si Lord. Pero, because
si Lord ang in command sa batalyon natin, dapat hindi sa'yo mapunta yung glory, kundi kay Lord. So sabi dito, sa 2, when you give to someone in need, don't do as the hypocrites do, blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their act of charity. I tell you the truth, they have received all the reward they will ever get. But when you give to someone in need, ang sabi dito, don't let your left hand know what your right hand is doing. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. Amen? So kaya naman, sa number 3 natin, give humbly without boasting. So, give humbly without boasting yan. God will reward you. And do not boast in your giving. That is only your reward. So, give humbly. Ayan. Without boasting. God will reward you. And do not boast in your giving. That is only your reward. Amen? Kaya, kung magbigay ka, huwag mong ipagmalaki. Kasi hindi naman yan yung dapat mong ipagmalaki. Ang dapat pinagmamalaki natin ay ang Diyos na nagbigay ng lahat na meron tayo. Amen? So, give humbly without boasting, and do not boast in your giving. Amen? So, sa point number 4, ayan, give now. Ayan, so number 4, give now. Bakit now? Kasi, pag tayo ay hindi nagbigay ngayon at in-instruct ka ni Lord, ang mangyayari, makakalimutan mo yan. Yan, sino dito yung minsan inutusan ni Lord na magbigay? Tapos sabi mo, nakaready na yan, no? Example na lang yung mga tithes and offering nyo, di ba? Nakaready na. Tapos nasa bulsa mo lang. Nakalimutan mo kasi hindi mo dilagay agad. Naiuwi mo sa bahay. Ngayon, nangangailangan ka na ng pambili. Wait lang. May pera pala ako dito sa sobre ko. Gamitin ko muna. So, nagamit mo tuloy yung dapat mong ibigay. Kaya dapat, give now, do not delay. Yan, sabihin mo sa katabi mo, ngayon ka na magbigay. Amen? So, paano? Set aside a portion for your giving. Magtabi ka na. At huwag mo nang isama pa dun sa mga pera na gagastusin mo. And then, commit to your pledges. Nag-pledge ka na magbibigay ka monthly sa building, itabi mo na yon. And of course, tell your pledge to the person God wants you to bless. So example, inistra ka ni Lord, bigyan mo tong tao na to. And, narinig mo yon. Sabihan mo na yung tao na bibigyan kita, ha? Kasi kung hindi mo sinabi, pwedeng i-delay mo na i-delay. Kasi di naman niya alam na bibigyan ko siya eh. Diba? So, saka na lang. Kasi napunta na sa list priority mo yung pagbibigay dahil hindi naman niya alam. Kaya sabihin mo na para talagang walang atrasan na yung pagbigay mo. Amen? And sabi nga, sa next slide, if someone is waiting to make more so that they can start giving more, it is probably not going to happen. Again, if someone is waiting to make more so that they can start giving more, it is probably not going to happen. Bakit?
Ang sabi, give and you will receive. Kung nag-aantay ka, tsaka na. Hanggang sa akin lang tong pera na to. Tsaka na, kasi kulang pa yung budget ko. Tsaka na ako magta-tithes. Tsaka ako na ibibless yung katabi ko. Then, tsaka na nga talaga. Hanggang ano lang. Hanggang sa kung kailan na lang. Pero sabi nga, para magkaroon ka ng marami, kailangan mong mag-release. Amen? Kailangan mong mag-release. Amen? Dahil pag hindi ka nag-release, hindi ka good soil. Bakit magbababa si Lord ng pagpapala sa tigang na lupa? Di ba? Kaya nagpapala si Lord para mag-glorify ang pangalan niya, para makilala siya. Kaya kung hindi mo ginagawa yung role mo, pues, I'm sorry, hindi mangyayari sa'yo yung promise ni Lord hanggat hindi mo ginagawa. Amen? Yan. So, ito yung biblical truth. Biblical truth. Sa Proverbs 22 verse 9, he who is generous will be blessed, for he gives some of his food to the poor. Yung mga generous daw ay talagang pinagpapala. Bakit? Sabi, he gives some of his food to the poor. So hindi dahil may extra ka kaya ka nagbibigay. Kundi yung meron ka, willing na willing kang bawasan para iabot dun sa alam mong nangangailangan. So ibig sabihin, tinitipid mo yung sarili mo para ma-bless yung katabi mo at masabi niya, praise God sa buhay na binigay ng Diyos. Amen? And then sa Proverbs 28 verse 27, he who gives to the poor will never want, but he who shut his eyes from their need will have many curses. Uy! Yung nabibigay daw sa mga nangangailangan ay hindi magkukulang. Sabi kasi, yung will never want means to have all the basic things you need to lead a satisfactory life. So, ibig sabihin, pag giver ka, hindi ka talaga nagkukulang, kapatid. Kaya yung mga giver dyan, taas ang kamay. Amen. Blessed na blessed ka. Yung mga giver dyan sa online, blessed na blessed ka. Pero yung mga hindi daw nagbibigay, magkakaroon ng maraming curses. And ayaw natin yon. Amen? So sa point number 5 natin, di ba, meron na tayong mga alam gawin. Sa 5, always get connected with the source. Tulad kanina, di ba? Tumingin si Rebecca dun sa source para magkaroon siya. Don't rely on your own effort. Kasi hanggat sariling sikap lang yan, kapatid, walang mangyayari. Mapapagod ka lang. Pero if you are connected to the source, then you will have an excitement morning every day. Excited na excited ka lagi. Bakit? Kasi alam mong may pinapagawa si Lord sa'yo. Amen? Amen. So, sabi nga sa Psalms, na dapat tayo ay talagang we are planted along the river. Diba? So, blessed, fortunate, prosperous, favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, but stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Verse 2, but his delight is the law of the Lord, and on his law he meditates a day and night. And verse 3, and he will be like a tree firmly planted by the stream of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither, and in whatever he does, he will prosper. Amen?
Kaya you will be prospered when you are connected to the source. Amen? Amen. Kaya bago tayo matapos, balikan muna natin yung points. Nasabi dito, punta muna tayo sa challenge number 2. Ayan, challenge number 2 na tayo. So challenge number 2, give your time, money, and effort to those who cannot pay you in return. So kanina yung challenge natin is ibigay mo kung anong wala ka. Ngayon ang challenge naman natin as an army of God's blesser is to give your time, money, and effort to those who cannot repay you. Bakit? Kasi yun yung totoong pagbibigay. Kasi kung nagbibigay ka dun sa tao na alam mo, babalik din, magbibigay din yan sa'yo. Exchange gift yun, kapatid. Pero, when you give without expecting any return, then you are truly giving because it is your desire to give. Amen? So, bago tayo magtapos, tingnan natin kung paano mo i-rate yung sarili mo. So, how much will you grade your giving today? Yan, dun sa mga natapos na mag-aral. Okay? Dun sa mga nabasa natin, how much will you grade your giving today? Nasa A+ ka ba? A-? Sakto-sakto lang? B? C? D? Or F? Did not meet expectation. So, challenge natin yon. As an army of God, huwag kang tagatingin lang na, uy, ang galing oh. Wow, nabigay na naman siya. Uy, pinagpala na naman niya yung katabi niya. Huwag ganon. Kailangan parte ka na nagbe-bless. Kahit piso man yan, 5 man yan, 20 man yan. Pero kung i-compare sa percent kung anong meron ka, ay mas malaki pa yan na portion na pagbibigay. Kaya kahit onti, simulan mo magbigay. And as you give, magiging natural na lang sa'yo na magbigay. Amen? So, to end our word today, meron akong ikikwento sa isang tatay. So, ito yung tatay. Sa next slide. So, itong tatay na to, sabi niya, I am living on a trip and I have compassion for the family who has suffered such a loss. So, please take this check, keep what you need for your own expenses, and give the remainder to this family as a gift from me. So, nagbigay siya ng check sa anak niya, sabi niya, ibigay mo yung pera, magtira ka lang ng yung expenses mo. And, if you are still in need, tell me. So kung may kailangan ka, tell me. Remember, sabi nung tatay, I love you and I will always take care of you. So yung anak, nung umalis na yung tatay, may 3 siyang pwedeng gawin. Yung una, ito yung unang option. So yung unang option, ang anak, naisip niya, uy, marami pala akong gustong bilhin. Bilhin ko nga yung laptop na, bilhin ko yung cellphone, bilhin ko yung bahay na gustong-gusto ko. So, yung ginawa nung anak, binili yung gusto niya, tapos nung may natirang onte, yun yung inabot niya dun sa nangangailangan. Pwede naman yung pangalawa, yung son, nainis siya, ano ba yan? Si tatay, mamimigay pa dun. So, sinunod niya, pero hindi siya masaya sa pagbigay. Ang ginawa niya, nung nagbigay siya dun sa tao, kinonsider niya na galing sa kanya yung pera. Example, po ay, ito, bigay ko sa'yo. Tapos ang sasabihin ni po, oy, thank you ah. Tapos hindi niya dinisclose na galing sa tatay niya. So ang alam ni po ay, galing sa akin. So yun yung nangyari. And sa ending number 3, ang anak ay ginawa kung ano yung sinabi ng tatay.
kinuha niya lang yung pangangailangan niya at binigay niya yung the rest dun sa sa taong nangangailangan at natuwa ang tatay niya. So alin ba doon yung ginagawa mo or gagawin mo? As the father, yung tatay dito si Lord. Binigyan ka ng pera. Gagastusin mo lang ba yan sa sarili mo? Or isi-set aside mo yung portion para sa iba? Kaya tayo tumayo at isip-isipin natin kung alin ka ba doon. Makasarili ka ba? Or iniisip mo yung iba na sila ay minsan ay makilala ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Kasi bakit? Because Jesus is the first na binigay sa atin. Binigay ng Diyos para tayo makaranas ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya, bakit pa tayo hindi magbibigay? Ibinigay na ni Lord lahat. Amen? So, sino dito? Yung hindi pa kilala si Lord, hindi pa siya fully tinanggap as your Lord and Savior. So, kung isa ka man doon, we pray na makilala mo ang Diyos Ama, na siya talaga ang source ng lahat ng bagay at siya din ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, na tunay nga tinuturuan mo kami na magbigay hindi dahil sa napilitan kami, kundi dahil ito ang gusto, ito yung heart na binigay mo sa amin, Panginoon, to give with a cheerful heart and to be always ready to do kung ano yung pinapagawa mo sa amin, O Lord. And Lord, tinataas namin lahat na hindi pa nakilala sa'yo, that you will touch their hearts and receive your Holy Spirit that will teach them every word and that they will grow deeper in you, O God. So we will worship. Yes, Lord God. I will nating Panginoon. Hallelujah.
Marami ba tayo natutunan? Yon ang God's army of blesser, no? Yun din ang ganoon din ang Father. He's willing to give all that He has. Handa siyang ibigay sa anak kung ano meron siya, no? Yun ang fatherly love, fatherly giving. Handa siyang ibigay. Kung yung bugtong na anak niya, binigay niya eh. How much more kung tinulad ka ng ating Ama na ikaw ang anak niya. Amen? At ang pipiliin mo, yung generous heart, willing to give, willing to sacrifice as the Lord had done it 2,000 years ago. Hallelujah. Let us pray. Lord, salamat, Panginoon, sa generous heart, Panginoon. Let it be a challenge sa aming lahat, Panginoon, na hindi kami magkakaroon ng reservation to give. Because, oh Lord, that is our purpose in this planet Earth, Panginoon. Wala kaming ibang iiwan dito kung hindi magbigay, magbigay, magbigay. At ito, Panginoon, alam namin, oh Lord, na-practice na ng bawat isa ito, sapagkat pag ito ay ginawa namin, ang pandemic na ito, Panginoon, ay siguradong mawawala. The government of the Philippines has given all He has. Kapatid, ang Diyos din binigay na. Handa mo bang ibigay ang kung anong meron ka sa mga nangangailangan? Amen. Lord, salamat sa very powerful word. We just declare, Panginoon, yung word na yan, it will manifest sa lahat ng nakinig, Panginoon. Hindi lang ito, Panginoon, na word na inirelease ni Pastor to be early, because I believe, Panginoon, it will manifest as you believe in it. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. The more you bless, the more you will receive. Yan ang prinsipyo ng ating Panginoon. The more you bless, is the more you will be blessed also. Hallelujah. Kaya shalom, shalom. Sa mga onlines, God bless you all sa pakikinig. At bukas, meron tayong GDI sa Wednesday. Meron tayong Wednesday service. At sabihin nyo sa inyong Father, Father, I love you. Ititreat kita mamaya. Kung saan man yan. Sa Jollibee, sa McDo, sa kung ano pa man yan. Hallelujah. Sa inasal, o kung sa loob ng bahay, i-treat nyo kung, no? I-treat nyo yung Father nyo. Kasi, hiram lang natin. No? It will, darating ang time. Saka na lang. Kasi marami pa naman darating na Father's Day. Hindi, kapatid. No? Ibigay mo yung best. Kaya yung mga dyan, mga ama, Happy Father's Day. At yung mga anak, no? Kailangan gising na to appreciate our Father in Jesus' name. Amen. Sige, we love you all. God bless. Lahat tayo ay may ama, ngunit hindi lahat ay kapiling sila. Ang iba ay pumanaw na, ang iba na may nasa piling ng iba. Simula bata po kasi ako, hindi ko po napilong magkaroon ng isang tatay. So, magkaroon po kami ng connection ni Papa last 1 year ago po. I'm so glad kasi po kahit
hindi ko siya nakasama for how many years po. Yes, naramdaman ko naman po yung pagmamahal niya through palagi niya po ako pinupuntahan, and then I'm so glad. And then ang masasabi ko na kahit na hindi ko na-feel yung pagmamahal niya simula bata po ako, nandun pa rin po yung pagmamahal ko sa kanya bilang isang anak po. Amang nagtatrabaho para sa pamilya. Access for your and hindi po kayo pa rin sigurado po sa Amang nagsusumikap para matustusan ang pangailangan ng anak. Tao po. Kain pa po ba kayo, sir? Ay! Kain pa po kayo. Para sa hiring ba? Yes po. Dito. Nakapag-call na kasi kami. Ganun po ba? Oo. Sige po. Maraming salamat po. Okay, next na lang. Amang nananalangin sa Diyos upang ingatan ang pamilya. Amang tanging hiling na maalala ng anak ang mga aral sa buhay at pagmamahal na ipinadama niya. At inang tumatayong ama para sa pamilya. Ang masasabi ko sa mga tatay po, pakita niyo lang po, lalo yung mga, pakita niyo po yung pagmamahal niyo po sa mga anak niyo at huwag niyo pong pabayaan. Palagi niyo pong mahalin at alagaan at protektahan dahil sila po yung dahil po sa kanila niyo po pinapamana yung pagmamahal na meron po kayo at alam ko po na uusbong rin po ito sa mga anak niyo po, inaalagaan niyo at minamahal niyo po. At alam ko na ginamit kayo ni Lord na mga ama para din sa mga anak niyo para palakihin at bigyan ng guidance sa paglaki nila at also para mahalin. Happy Father's Day po! So, para sa akin, napakahalaga ng role ng mga ama sa pamilya dahil sila ang nag-guide and sila ang nagde-decide ng kung ano yung makakabuti sa buong pamilya. And thankful ako sa mga ama kasi ayun, nagtatrabaho sila para sa nag-work hard sila para sa kanilang pamilya and especially sa aking ama na nagsiserve sa mga pasyente. So yun, thankful ako sa kanila. Especially si Lord na ating lahat tayo ay siyang ama. Napaka-thankful ako sa kanya dahil sa mga favor and sa grace and mercy na binibigay niya sa atin, sa pasensya niya sa atin. Happy Father's Day to all the fathers out there, especially to Dr. Pastor Alvarez. Bakit nga ba mahalaga ang ama sa isang pamilya? Para sa akin, mahalaga ang isang ama dahil ay nagsisilbing gabay para sa pamilya. At yun nga, makikita naman natin na sobrang
sipag ni Papa magtrabaho na kahit na pagod na siya, and yun nga, pumupunta pa rin siya sa ospital para magpunta sa admission. Kahit alam niya na may risk siya na magkaroon ng COVID, ay ginagawa pa rin niya yung tungkulin niya para sa maipoprovide niya sa pamilya niya. And mahal din ni Papa yung mga pasyente niya, bukod pa sa mga blessings na napoprovide dahil sa pagpapasyente. At yun nga, mabait si Papa and masipag ang mga tatay. Yun lang. Ama, kilala siya bilang haligi ng tahanan. So para po sa akin, mahalaga yung isang ama sa isang pamilya. Dahil yung ama, siya yung gumagawa ng paraan para matustusan yung pangangailangan ng bawat pamilya. Isa pa,